Hello, good morning. Welcome to my vlog. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe mo yung aking YouTube channel, Mary Jane Jinx. At ito ngayon, ang topic natin ngayon ay ang kung paano ko na-meet ang aking husband. Kwentuhan muna tayo. Hello sa lahat. Nag-meet po kami sa isang dating site. Nasa Saudi Arabia ako noon. Siyempre, kailangan ng kausap. Para mawala yung homesick. So, yun. Yung kaibigan ko, nagsabi sa akin ng isang dating site kung saan niya na-meet yung kanyang husband. So, yun. Inano ko. Sinearch ko siya sa Google. Yung sabihin ko na, Russian dating. Yun. Nagtagin ako doon. Tapos, yun, nag-scroll kung sino yung, marami akong inano doon. Hi, hello, ganun. Pero isa lang yung nag-reply sa akin. Ito nga yung naging happy ko. So, nung nagkausap kami doon, doon na kami ng Facebook or parang pa yun Viber ba yun o yung isa Skype ba yun? Skype pa yun yung video call yun. Tapos doon kami nag-uusap, tapos yun hanggang sa umabot kami ng mga ilang buwang nag-uusap about sa buhay-buhay namin. Ako din nun, single ako. Tapos siya, married pa siya nun. Kaso yung asawa niya, nasa rehabilitation center na. So yun, ayun. Sabi niya, nag-file na daw siya ng, anong tawag doon? Divorce kasi yun nga, matagal nang nasa rehab yung asawa niya. 2 beses na daw niyang binayaran, tapos kinuha niya, tapos bumalik pa rin. Ganun. So, yun nangyari. Tapos nag-usap kami, siguro umabot kami ng 2017 kami nagkausap. Tapos pumunta siya sa Pilipinas 2018. Oo, 2018 kinasal kami 2019. Tips ko lang sa mga may mga kausap na mga ganyan apang pag yung mga guy nanghihingi lang ng mga nude pictures, mga ganun, mga sexing photo, block nyo na lang guys, kasi wala yan, naglalaro lang yan. Si Habi kasi hindi kasi kung may mga ganyan pinablock ko na kasi nonsense lang, kasi naglalaro lang yung mga yan, naghahanap lang ng kalaro, kaya tigilan nyo na, tapos paasa-asahin lang kayo. Kaya yun ang nangyari sa amin nung nung 2017, February 2017, tapos 2018 pumunta siya sa Pilipinas. Ayun, dapat pabalik ako ng September sa nung nagbakasyon ako. Hindi ako nakabalik kasi sabi niya pupunta siya ng that year. So yun mga mga November 7 ba yun? Yun yung niya 8, 9, tapos November 9 siya propose. Bumili siya ng ring, tapos nag-propose siya sa akin. Tapos ayun, pagka 2019 ng January bumalik siya para sa wedding namin.
Kaso ayaw ko sana magpakasal dun sa Pilipinas kasi alam ko na ano, matagal yung process pag ano pag ah, spousal visa. Kaso yun ang gusto niya Gusto niya daw na ano, yung may mga kasal na may parents, ganun, may mga kamag-anak. So, iba din yun sa kanila. So, praise God kasi tumating siya. Akala ko nga hindi na siya dadating So, noong 2019, January 31, dapat January 28 siya. Kaso, yung pastor, hindi siya available. Kaya yun, nangyari 31 kami kinasal ng January 2019. So, hanggang dyan na lang po. Thank you for watching my video. So, sa susunod ko na video kung paano kami nag-process ng aking visa. Okay, thank you for watching. Follow for more. Thank you guys.